gabi, Pilipinas. Ako po si Angelo Magpitang, nag-uulat. Mga nagbabagang balita sa gabing ito. Unang balita, bilang ng mga naapektuhan ng Bagyong Pablo, tumataas. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga nasawi sa gupit ng Bagyong Pablo. Sa pinakamuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na inisyo alas 4 Biyernes ng hapon, pumalo na sa 456 ang patay sa 8 rehiyon. Pinakamarami pa rin ang mga pinabiktima sa rehiyon 11, partikular sa Davao Oriental at Compostela Valley, kung saan 416 na ang patay. Sumunod naman ang Surigao del Norte at Agusan del Sur sa Caraga, at Misamis Occidental, Misamis Oriental at Bukidnon sa rehiyon 10, na kapwa may naitalang 11 patay. May 7 pang naiulag na nasawi sa Sikihor, Cebu at Negros Oriental sa Soc-Sargen, habang tig-2 sa Mimaropac, Silangang Visayas, tig-1 naman sa Kanlurang Visayas sa Zamboanga Peninsula. Bukod sa mga nasawi, may kabuang 445 pa ang nasugatan at mas inaalala ng mga otoridad ang 533 pang nawawala. Ayon pa sa NDRRMC, nasa 13 tulay at 12 ng kalsada ang hindi pa rin madaanan dahil sa binsalang dulot ni Pablo. 28,827 bahay naman ang nasira, habang maraming lugar pa ang walang supply ng kuryente at tubig na maiinom. Sa kabuuan, tinatayang 40 piso na ang halaga ng pinsala dahil sa Bagyong Pablo. 45 probinsya, bayan at munisipalidad sa Regions 4B, 7, 10, 11 at Caraga ang nakasailalim sa state of calamity. Susunod na balita. Pilipinas, bumuti ang ranggo sa Corruption Perceptions Index 2012. Tila unti-unti nang nagbubunga ang pagsisikap ni Pangulong Noynoy Aquino na mabuwag ang korupsyon na patuloy niyang kinakabit sa nakaraang administrasyon. Sa Corruption Perceptions Index 2012 ng organisasyong Transparency International, bumuti ang pwesto ng Pilipinas sa 105 mula sa 129 noong nakaraang taon. Sa pagitan ng puntos ng 100 bilang pinakamaglinis at 0 bilang pinakorap, nakuha ng 34 ang Pilipinas, kahanay ang Mexico, Mali, Kosovo, Gambia, Bolivia, Armenia at Algeria. Naturing namang pinakorap sa listahan ng Transparency International ang Somalia, Afghanistan at North Korea na 174 na nakuha ng puntos ng 8, habang pinakamalinis ang New Zealand, Finland at Denmark na nakuha ng puntos na 10. Ayon sa organisasyon, sinasalamin ng korupsyon ang paghihirap ng mga mamamayan na makakuha ng serbisyong pangkalusugan at pang-edukasyon, bunsod ng pagkakamal ng pondo ng mga opisyal ng gobyerno. Pero nabanggit din sa pag-aaral na bagamat may umaabot ng puntos na 10, wala pa rin umaabot ng 100 at 2-3 pa sa mga bansa ay may puntos na mas mababa sa 50. Ibig sabihin nila, may seryosong problema pa rin sa korupsyon ng karamihan sa mga bansa, kabilang na ang Pilipinas. Muli, ako po si Angelo Magpitang na rin sasabing, Pilipinas, bumangon ka, magandang gabi.